Binabalewala talaga ng Portland Trail Blazers ang player mula China na si Young Hansen. Halos wala pa nga itong 1 minuto na pinaglaro kanina laban sa Utah Jazz at wala rin itong naitalang puntos. Madalas pa nga ay sa NBA G League ito pinaglalaro ng Portland. Kahit na kinuha nila si Hansen Young bilang ika-16 na overall pick sa nakaraang NBA draft dahil naniniwala silang malaki ang potensyal nito. Sa Summer League ay nagpakita pa nga ito ng magandang laro at may ilan pang nagsabi na tila baby Nikola Jokic ang kanyang galaw. Pero pagdating ng regular season ay tila hindi pa siya gaanong pinagkakatiwalaan ng koponan. Lalo na at nandyan ang sentro nilang si Donovan Clingan, na kanina ay nagpakita ng halimaw na performance laban sa Utah na may 21 points, 15 rebounds, 7 blocks at 2 steals. Malinaw na kay Clingan ngayon nakatuon ang atensyon ng Portland, kaya kailangan patunayan ni Hansen Young na kaya niyang makipagsabayan sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tatagal pa kaya si Hansen Young sa NBA o magagaya lang siya sa ibang kababayan niyang bumalik na lang sa China? Samantala, mukhang magtatanda na ang player ng Chicago Bulls na si Matas Buzelis matapos ang nangyari sa laban nila kontra Los Angeles Lakers. Dahil sa ginawa niyang trash talk, tila nagising ang halimaw kay Luka Doncic. Sa nasabing laro, muntik pang mag-triple-double si Luka matapos magtala ng 51 points, 10 rebounds at 9 na assists. Matapos ang first quarter ay tuluyan ng dinomina ng Lakers ang Bulls at hindi na nila binitawan ang lamang hanggang sa matapos ang laban. Ayon mismo kay Luka, may nag-trash talk sa kanya noong second quarter kaya napilitan siyang ilabas ang kanyang beast mode. At doon na nagsimula ang walang tigil na pag-score niya na halos hindi na mapigilan ng depensa ng Chicago. Samantala sa naging interview kay Buzelis, sinabi niyang wala naman daw siyang inaatrasang kahit sinong kalaban. Pero aminado siya na iba si Luka kapag nainis sa loob ng court. Kaya naman pabiro niyang sinabi na baka hindi na niya ulitin ang pag-trash talk sa superstar ng Lakers. Dahil sa pangyayaring iyon, lalong napatunayan kung gaano kadelikado si Luka kapag na-challenge ang kanyang pride sa laro. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo? Tama ba si Buzelis na huwag nang trash talkin si Luka o dapat tuloy lang ang asaran sa loob ng court? Samantala, mukhang may bagong koponan na nagbabalak agawin si Austin Reeves mula sa Los Angeles Lakers sa darating na off-season. Ayon sa ulat ni Eric Pincus ng Bleacher Report, isa sa mga koponang nagpapakita ng interes kay Reeves ay ang Utah Jazz. At kung titingnan ang posibleng lineup ng Utah, talagang may dahilan para maging interesado sila. Isipin ang kombinasyon na ito. Keontae George, Austin Reeves, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler, may laki sila. May shooting, may depensa, at may playmaking. Si Reeves ay unti-unting naging isa sa pinaka-importanting players ng Lakers sa nakaraang 4 na season. Mula sa pagiging undrafted guard ay naging isa siya sa pinakamaasahang scorer at playmaker ng koponan lalo na sa mga clutch moments. Ang kanyang kakayahan sa paggawa ng plays at pag-score mula sa iba't ibang sitwasyon ay bagay na bagay sa tandem ni Markkanen at Jackson Jr. Pero may isang malaking hadlang sa planong ito ng Utah, pera. Malalaki na ang kontrata ni Markkanen at Jackson Jr. at inaasahan ding makakatanggap ng malaking extension si Walker Kessler sa mga susunod na taon. Kaya kung kukunin nila si Reeves ay magiging komplikado ang salary cap situation ng Jazz. At higit sa lahat, hindi rin magiging madali para sa Utah na maagaw si Reeves sa Lakers. Dahil ayon sa mga ulat, handa ang Los Angeles Lakers na ialok kay Austin Reeves ang isang napakalaking 5 taong $200 at $40 milyong na contract extension. Isang offer na tiyak na mahirap tanggihan ng guard ng Lakers. Kung mangyayari man ang paglipat na ito, siguradong magiging isa sa pinaka-interesting na young core sa Western Conference ang trio ni Reeves, Markkanen at Jaren Jackson Jr. Pero sa ngayon, nananatiling malaking tanong kung mananatili ba si Reeves sa Lakers o susubukan niyang magsimula ng bagong kabanata sa Utah. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo? Dapat bang gawin ng Utah Jazz ang move na ito o mas magandang manatili si Austin Reeves sa Lakers? But he impacts winning to the highest degree. Got 4 fouls now, and Reeves has a chance for 3. He just toyed with a second-year man code. Listen, Conley, he might not have a lot of breaks. That was just an older guy right there, couldn't stop, and he just ran into the screen. That's all.